Marami ho ang mga ibinunyag at ibinululas ito pong si Senator Rodante Marcoleta sa kanyang programa sa television. Pero ito, dalawa lang muna ang ating pagtutunan ng pansin at siguro sa susunod na episode ay i-discuss po natin lahat yan. O ito ho, una ay binabagit ni Senator Marcoleta na meron palang request na budget. Ito pong si Senate President Tito Soto na 3.5 billion pesos. Kaya binabagit niya ho kasi ito ho yung sabihin natin na BFF o kasanggang dikit at kaibigan ni Senator Ping Lacson, ito pong si Soto. O yun ho. At yung pangalawang issue mga kababayan, parang masyadong nagmamalinis. Ito hong si Ping Lacson, kaya ipinaalala lang ho ni Senator Marcoleta, ano yung nangyaring kaso mo? Yung sinasabi nga di umano illegal logging sa Isabela, yung Coratong Balileng, alam niyo naman ho yan, at yung Dacer Corbito double murder case. Sabi ho ni Senator Marcoleta, alam ko ho at kilala ko kung sino yung mga kinasangkapan para mawala ang kasong yan. Aba, matindi ho ito mga kababayan. So, syempre, kung baga sa alam pala ni Senator Marcoleta yung baho ni Senator Ping Lacson na ngayon parang nagmamalinis at parang siya lang po ang pinakamagaling at malinis na politiko dito po sa ating bansa. So unahin natin mga kababayan ito hong pahayag ni Senator Marcoleta na kung saan kasi nagsimula ho ito na nag-privilege speech si Ping Lacson at may binabanggit ho siya na meron daw sulat kamay. Ito hong si namayapang dating Yusek Cabral ng DPWH na 500 million pesos na allocation o budget ng DPWH base po sa request di umano ni Senator Marcoleta noon siya ay congressman pa. So sulat kamay ho ito at agad na nagpatawag ng press con at na kung saan ay binabanggit na ganon at kanya raw dapat daw paimbestigan ho ito sa ombudsman. So yun po ang issue. Tapos dahil diyan sabi ho ni Senator Marcoleta, o sige, may ilalabas ako, gusto mo sa Lunes, kanyang hamon. O sa Lunes, sa session muli ng Senado, ilalabas ko yung isang dokumento. Maliwanag po na dokumento na kung saan ay meron daw po ito pong si Senate President Tito Soto ay mayroong request din na alokasyon. Hindi lang 500 million tulad po ng akusasyon kay Senator Marcoleta, kundi mas malaki ho. 3.5 billion pesos. Nako, laki ho nito mga kababayan. So, dito ho ay ano kaya masasabi ho rito? Kaya hamon, ilalabas niya raw sa Lunes ni Senator Marcoleta, tapos pagkalabas niyan, dapat ay magpa-press con din itong si Senator Lacson patungkol doon sa detalye na yon. Kasi ganoon ang gusto niya mangyari. Di po ba? Ito, panoorin niyo ho mga kababayan. Ito nga payag ni Senator Marcoleta at again din yung mga sinasabing pagmamalinis pero napakaraming kaso rin na pinagdaanan ito pong si Senator Ping Lacson bagamat yan po ay na-dismiss. Pero parang ang pakiramdam ko at pangunawa na parang may ginawang milagro o nilakad o di umano na para kaya na-dismiss yung mga kasong yan. Ito, panoorin niyo po mga kababayan, ito pong si Senator Marcoleta sa kanyang pahayag at sa kanyang programa dyan po sa Net 25 na kung saan ay ito, ilang bahagi ito, mahaba ho yung kanyang mga sinabi. Siguro sa ibang episode natin na parang may binabagit siya na ilang maleta ba? At nakinabang din at daw di umano, posible nakinabang itong si Lacson dito po sa Flood Control Project. Ito, panoorin niyo muna, mga kababayan, ito hong pahayag ni Senator Marcoleta na kung saan meron palang 3.5 billion na hiling. Ito pong si Senator Tito Soto na kasangga BFF ni Senator Lacson. Ito ho, panoorin niyo po. Sa Lunes, bibigyan ko siya ng kaprasong papel. Opo. Kaprasong papel, ngunit naglalaman ng isang validated na impormasyon na yung aming Senate President
ay humiling din ng mga projects. Oho. At ito ay validated sapagkat galing ito sa DPWH. Aha, opo. Oo. Hindi lang basta Hindi sulat kamay hindi ito. 500 hindi sulat ka talagang pirmado, formal ano to eh. Oho, request. Merong covering letter na galing sa DPWH at naka-attach yung kahilingan ng aming Senate President. Hindi 500 million, 3.5 billion. Wow, ang laki. Mangangako ba siya na kagyat siyang tatawag ng press con para sabihin niya, kailangan ito daling kagad sa ombudsman. Oho. Bakit ganun ang style niya? Oho. Pero yung kahilingan rin sir, walang masama dun, ha? Wala. Walang- Sabi ko nga, Oho. sa buhay ng Isang senador, isang mga congressman. senador at saka ng mga congressmen, karaniwan na yung hihilingin sa'yo na paki-endorse nyo po ito. Opo. Matagal na po kasi ito, hinihiling namin. Ang laki pong tulong nito sa aming komunidad eh. Mhm. Baka po, kung kayo pong mag-endorse, Napagbibigyan siguro, baka ganun. umaasa rin sila. Oo, oo. Ipagkakait mo ba yun dyan? Baka sakali nga naman pagka-endorse mo, baka naman ibinigay nga. Oho. Hindi dahil sa gusto mong magpasikat. Kung hindi, yung hinihiling nila eh. Opo. Oo, ano ngayon ang sasabihin niya? Kung nakikinig ka, alam ko naman nakikinig ka eh. Bibigyan kita sa Lunes kung gusto mo. Pero ito wala pong bahid na, wala po akong ibig sabihin ka sa aming Senate President. Umunahang kailangan po, lilinawin ko na ito. Sa 22 kasama ko pa sa Senado, kailangan po marinig ninyo to. Wala po akong issue sa kanila. Yes po. Nakikita ko po sa kanila ang paggagalangan sa bawat isa sa amin. Oho. Ito po, ipaliliwanag ko sa iyo kung paano. Marami pong beses na hindi po kami nagkakaayon-ayon sa maraming bagay sapagkat maraming pananaw po dito, maraming opinyon. Yes po. Ang Senado po kasi ay tinawag na isang parliamentary institution. Yes. Ito po ay isang deliberative assembly. Dito po talaga tatalakayin, magdidebate po kayo rito. Ngunit walang personalan. Walang personalan po. 24 Republic nga rin yan, Sen, di ba? Oh. Ganon. Ngayon, Opo. sa 22 kasama ko ron, wala po ako masasabi sa kanila. Kung minsan po, kahit na kaiba yung pananaw, ganon din sila sa akin. Pero pag nakita ko na meron silang pakikiusap, pwede mo bang pirmahan ito, supportahan ito, Sen? tulungan. Yes, oo. Kasi ito, ako, pipirma ako. Walang pag-aalinlangan. Pumipirma ako. Alam po nila lahat yun. Ganun po yung pagkagalangan. Kahit na hindi tayo nagkakasundo sa ibang bagay sapagkat to'y opinion lang at meron tayong sariling pananaw kung paano natin i-approach ang bawat panukalang batas, hindi natin pinapayagan na pag-aaway-awayin natin ang sarili natin sapagkat kapwa tayo naglilingkod sa mamamayan. Yes. Pero si Ping nag-iisa lang siya eh. Aha. Ganito ang kanyang ugali. Palaging ganito. Kaya nung sinabi ko, nakakita na 67. Oh, nakita mo yung tumayo siya. Sabi niya, yung mayor ka ng Candaba. Oho. Meron silang ganito, yung mga anak nila, ganito, nagporma ng ganito. Ito yung kanilang nakuha, 2.5 billion ng... puro ganito. Pagkatapos, hindi naman niya, Pinatawag. hindi niya pinatawag. Hindi na imbestigahan. Nag-identify siya ng 11 contractors. Sa kanyang privilege speech. Alam mo yung pag nag-privilege speech dyan, makikita mo, talagang parang kompleto sa Ricardo, sabi nga nila. Opo. Ang maganda yung graphics. Maganda yung Hindi lang Presentation, no. Maluluma si Lino Broca rito. Kompleto yung cinematography, merong screenplay, Pati sound effects, ano? kulang na lang, musical scoring, maniwala ka sa akin. Natatandaan ko sa inyo, sinasabi nyo, BBB yata yun eh, no? Yun nga, yung mga anak tatlong daw nila. Oho. Ngayon, ang ibig ko sabihin, bigla siya magsasalita, ngunit hindi naman niya itutuloy. Hindi niya patatawag. Masisira lang yung pangalan. Ganun ang gusto niya palagi. Yung pailalim na atake, pailalim na taktika. Ayun, oh. Bakit niya ako pinasasaringan ngayon? Ako lang kasi ang nagpapaalala sa kanya. Oho. Ang gusto ba niya, titigil ako? Ang gusto niya ba, takutin ako? Nagkamali siya eh. Nagkamali siya. Oho. Kaya sabi ko, nag-iisa na lang siya eh. Sa Alam mo, dalawang pagkapat na senador. sa una kong pagpunta sa Senado,
Nahalata ko agad na parang takot na takot sa kanya yung mga kasama ko. Mawalang galang na sa kanila. Yung ibig ko sabihin, hindi yung takot, yung parang nagdi-defer sila, na parang ayaw na lang nilang Makipagbanggaan, ayaw na lang nilang yes. gano'n dahil maring iniiwasan siya, parang gano'n. Na parang kasing sa tingin niya, naipundar niya ang sarili niya. Ito yung kanyang, palagi niya sinasabi, I've spent 50 years of service in government. Ano? Na parang walang ka-blemis-blemis, parang walang kulubot, parang Walang kabahid-bahid ng ano. walang bahid dungis. Yes po, oo. Parang nakalimutan niya yung napakaraming episode sa buhay niya na. Nakalimutan niya yung sa Isabela na ano siya na tungkol sa mga illegal logging. Di ba? Nakalimutan niya yata yung Kuratong Baleleng. Nakalimutan niya yung ano ba yung isa? Corbito, ano yun? Daser Corbito. Daser Corbito. Ganun po ba? O baka hindi niya alam na alam ko kung bakit nawala na lang bigla yan. Maraming mga tao ang kinasangkapan kung bakit na-dismiss ang mga kaso na yan. At huwag mo sasabing magmamalinis-malinisan ka. Totoo yung sinabi ko na nung hindi ko pa siya kilala, napagkamalan niya akong reporter dyan eh. In-interview ko raw siya. Ganun po. Binasa ko yung transcript nung interview niya eh. Sabi, kasi kanya, in-interview ako niyan. At napahanga daw ako sa kanya. Opo. Hindi pa congressman yan, kanya, hindi pa senador. Nung siya nasa media pa. Napagkamalan niya akong interview, nag-interviewer o media kasi meron tayong program ngayon. Opo. Isip-isipin nung pati yun sasabihin niya. Kasi nabanggit ko nga, Yan po ang pahayag ni Senator Marcoleta at na kung saan ay binabanggit niya ho, no? Na kasi parang pinalilitaw ho at pinasasama po, no, yung imahe ni Senator Marcoleta na merong 500 million pesos na insertion noong siya pa ay kongresista. Yun ho, kasi 'di ba may sulat kamay, ipinakita niya pa ho yan sa kanyang privilege speech Pero ngayon, sa Lunes tingnan natin kasi handa raw po maglabas ng papel. At ito, dokumentado ho ito. At hindi lang ho ito sulat kamay. Kasi yung parang yung sulat kamay, parang pwedeng i-deny ho yan na talagang yan ba ay ginawa. Sulat ba talaga yan ni Yumaong Yusek Cabral? Ngayon, parang yun, hindi na siya makapagsasalita. At wala na, hindi niya na makukumpirma yan. Tapos, mahabang proseso kung kinakailangan pa ipa-check yan sa NBI o kung ano man, diba? Kung talagang yan ba ay kanyang sulat kamay. Pero ito ho yung dokumento at na kung saan ay meron pong request na budget. Ito pong si Senator Tito Soto. Ito, maliwanag ho ito. 3.5 billion pesos di umano ang alokasyon. Bagamat kanyang nilinaw na wala namang pumasama sa request na yan. At so kung wala masama, ganun din sa kanyang binabanggit na 500 million. So kasi ito raw po ay tradisyon na o nakagawian na ng mga senador at kongresista na talagang humihingi po ng alokasyon ng budget kasi may kanya-kanya ho yung tinatawag na pet project, di po ba? At may mga, siyempre, ikaw yung senador, isa kang kongresista. May hihiling sa'yo ng mga iba't ibang mga komunidad o distrito, probinsya, na baka pwede naman senador o congressman na mapondohan itong para sa budget na ito. So magre-request sila sa DPWH na sana mabigyan to at ito yung alokasyon o yun ho. So wala pong masama rito. Kaya nagiging masama lang ho yan mga kababayan dahil sa halimbawa humingi ng alokasyon tapos ghost project. Diba? Yun pwede maimbestigahan yun. Tignan mo mabuti. Ito mga hiningi ba na na project ho ni Senator Soto ay dapat tignan mo rin kung merong ghost project ba yan o lahat kumpleto. Pati kay Senator Marcoleta, ganun ho. So yun ho mga kababayan. Linawin ho niya, nilinawin ni Senator Marcoleta, wala pong masama kasi yan na po ang nakagawian ng mga kongresista at senador. Pero dito ho sa mga, parang yung tema ho kasi ng pahayag ni Senator Ping Lacson na merong sulat kamay si Cabral na 500 million, parang meron siyang gustong palitawin na may dumi itong si Senator Marcoleta. Yun po At bukod ho dyan mga kababayan ay
Napundi na ho itong si Senator Marcoleta na kung saan ay parang ipinapalabas po ni Ping Lacson sa publiko yung sa kanyang image ay napakalinis. Baka nakakalimutan daw ho ni Senator Lacson, kanyang ipinaalala na yung kaso mo sa sa illegal logging sa Isabela. Tapos ang pinakamatindi ho diyan yung Corotong Balileng case. At yung isa pa malaki ho yung Dacer Corbito double murder case. Sabi po ni Senator Marcoleta, alam na alam ko yan. Yung mga kasong yan at maraming mga kinasangkapan na tao para ma-dismiss yung mga kasong yan. So, lumilitaw mga kababayan na hindi po malinis ito pong si Lacson na ang pinapakita niya sa taong bayan, sa publiko, anghel siya at wala siyang nikatiting na dumi. Yun ho mga kababayan. So, yun ho, kayo, i-search nyo lang ho yung ating mga kababayan, tingnan nyo, yung Coratong Baliling case. Yung sinasabing illegal logging sa Isabela at yung Dacer Corbito double murder case. Yun ho, tingnan nyo ho. Kasi siguro, kung alam nyo bilang abogado, itong Senator Marcoleta, kung sakaling magka-gipitan at ipilit. Sige, sinong ebidensya mo na na nilakad ko yung yung kasong yan. Pero talagang malamang may ebidensya ito, Senator Marcoleta. At di ba, yung mga perception lang naman noon, kung niyo po matatandaan na kung saan, sa panahon ho ni nooy Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo. Tapos, di ba talagang aarestuhin na yan si Lacson So, nagtago. Di ba, nagtago siya. Tapos, nung nagpalit po ng administrasyon, nung Noynoy Aquino na, naging presidente, biglang lumabas at parang lumilitaw, naayos po yung kanyang kaso. Yun, at tapos noon ay naging ayun na, nabigyan pa ng pwesto. 'Di ba? Yung yung sa Leyte, yung sa Ondoy, mga gano'n, 'di ba? So nabigyan pa ng pwesto, mga kababayan. So nabura na po ito hong kaso ni Lacson. So yun po binabanggit ni Senator Marcoleta na bagamat sabihin natin na alam niyo naman ho dito sa atin na talagang ang dami-dami ho ng mga nakakasuhan, pero sa dakong huli ay nadi-dismiss Diba? Lalo na yung mga kasong katiwalian at iba't iba pa. Siyempre, kayo ho, pero sa isang pangkaraniwang mamayan, wala akong lusot, ang hirap. Hindi ho makalulusot yung mga ganyan, di po ba? Pero dito ho sa atin, lalo na't mga politiko, ma-impluensyang personalidad, karamihan po ay nakalulusot. Kaya nga sa mga issue po ng katiwalian, corruption, pag mababang ranggo, mayor ka lang, konsehal, o kung ano man na posisyon mo sa gobyerno, nako, talagang makikita nyo, ito, nakatulan, guilty, convicted siya sa ganitong kaso na, ganitong halaga lang, ni hindi umabot ng bilyon, o libo lang, o milyon na, mga kababayan, hindi nga umabot ng 100 milyon. Pero wala ho siya, nakukonvict ho, di po ba? So dito ho, talagang ganon ang mangyayari. So, kayo ho, mga kababayan, anong masasabi nyo ho rito? So, meron ho pala, no? Ang mahirap kasi talaga minsan, mga kababayan, di ba, yung kasabihan, bago ka tumingin ng dumi sa mukha ng ibang tao, tingnan mo muna sarili mo, di po ba? So, ito ngayon, siyempre alam naman, hindi po lingid sa kaalaman nating lahat, na talagang magkasangga, magkadikit, ito hong si Senator Ping Lacson at Senate President Tito Soto. So ngayon, paano may paliliwanag ho kaya? Na meron din palang request ng budget, 3.5 billion. Itong si Soto, ano kaya masasabi ho rito ni Senator Lacson? Alam nga sabihin niya, hindi, wala yan, maayos yan. Dahil sa kakampi niya, kaibigan niya, tapos yung kay Marcoleta, 500 million, nung congressman, marami. So yun ho, ang matindi ho rito. So meron pa ho itong susunod ho sa ating episode, matindi ho. May mga binitawang pahayag din. Ito pong si Senator Marcoleta na kung saan, talagang naniniwala na ho siya na, at sinabi niya, nakinabang ho itong si Lacson sa flood control. At kung kaya't atubili na talagang ituloy-tuloy ho yung pag-iimbestiga ng Senate Blue Ribbon Committee na kanyang pinamumunuan. So yan ho. Pero dito, yung issue ho natin ngayon sa ating episode, ano po masasabi niyo rito? Na parang lumilitaw na yung baho
ni Soto at Lacson ay ibinunyag ni Senator Marcoleta. Ito, may budget request din pala. Ito si Soto, 3.5. Tapos si Lacson na parang nagmamalinis, nakalimutan na ata yung sa Isabela, yung Coratong Balileng at the San Corbito double murder case. Kayo po, ano masasabi nyo rito? Sige, magbigay na po kayo ng reaksyon, komento dito po sa ating palatuntunan at sa susunod na episode natin ay ating ilalatag naman yung mga sinasabing pakinabang ni Senator Ping Lacson dito po sa flood control project. Okay. Sige, mag-comment na po kayo. At sa mga bago lang po sa ating channel, mag-subscribe na po kayo at huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-share. Yung aking Facebook, Eli Saludar, paki-like nyo rin po. Maraming salamat. Muli ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.